may highlights na pinapakita sa Balls TV. So nasa cable TV na to. Oo. Pero highlights lang. Hindi Hindi yung full game. Hindi pa yung full game. So, Giselle, ikaw naman, ano ang handa mo para sa Ronda Pilipinas in terms of TV tsaka media coverage? Siyempre, baka mamaya susubaybayan na to, marami nang mag-aabang dito. Dati yung sa tour, pare, everyday meron nakalagay doon mga placing. So, siguro something like that, kailangan handa mo na, pare. Hindi lang kami right now, hindi lang kami nagko-concentrate doon sa actual race. Doon sa sports, sinong mananalo. Kung hindi, syempre, suportado ito ng TV, radio, at print. Pero mas malaki yung role na gagampanan ng tinatawag natin digital media. We are talking about Facebook. Yung Facebook, yung website namin. Dahil isa sa mga tinitingnan namin ngayon is bukod dun sa kwento ng kung sino yung nanalo, titingnan din natin yung tinatawag ng mga side stories ng mga makakasama. And limited ang spasyo. Kung sasabihin mo, limited ang TV spasyo, lang, radyo lang, at saka print lang, limited yun. Hindi masyadong pwede ilabas lahat. Sa digital media kasi, pwede nating i-feature yung mga kwento nito na talagang heartwarming. Makakakita ka dyan. Yung ginagawa natin dati, di ba? Either na operan sa puso pero nanalo. Makakakuha tayo ng mga human interest stories on the side. Malamang sa March 6 pa lang may lumabas na dyan Bakit ka sumali ng Ronda Pilipinas? So meron kaming team na gagawa noon at maghahanap at para talagang maisulat yung kwento. Hindi lang sa Facebook. Siguro kung talaga yung matindi yung digital. Kwento. Tsaka sa internet. Parang naalala ko tuloy bigla nung nagtatrabaho kami Diyos. Pinapromote namin yung Ironman tsaka Xterra. Weeks before, meron na tayong mga storya lumalabas diyan, sino mga sumasali, anong importance sa kanila. Then weeks after na doon pa. Kasi yun ang difference nga sabi na banggit mo digital media. Walang limit Hindi ka mukha nung sa ilalagay mo lang sa radyo, or sa dyaryo, kakapiraso lang may ilalagay mo diyan. Sa pagka-digital na pinag-uusapan natin, ang limit lang diyan imahinasyon mo. Malaki talaga. Kung mapapansin mo, Roel, yung mga ibang events ngayon isang araw lang. So yung preparation nila for media either a month before or after the race. Itong Ronda Pilipinas, May 6, May 15 yung huling qualifying race. So meron kang ilang buwan bago dumating yung actual race. At doon pa lang, marami na kaming kwentong siyempre ihahanda sa inyo. Punta lang sila sa www.rondapilipinas.com at sa Facebook namin. Yung siguro, tatanungin na ka, sinimulan mo na Pero ano ba yung mga interesting story mo na available na dyan sa, yun nga, sabi mo na pwede mong share na sa tagapakinig natin? Hindi, right now, ang talagang storya rito kung paano buuin yung karera. Hindi to biro. Kasi, yung mga iba, sanay na yan May mga tinatawag na silang template. O kapag gagawa ka ng race, dito tayo sa lugar na to, ganitong araw, ganitong halaga, di ba? Ito yung mga number of participants. Ito hindi biro. Kasi, lalo na ngayon sa qualifying round, hindi pa final kung sino talaga yung mga members ng mga 12 regional teams. Yun, I think, ang gusto natin ipalabas. Yan yung storya ngayon. Who will be the next cycling hero? Nung mga bayan na yun. So, kaya namin ngayon, yung qualifiers ang importanteng stage ngayon. Kasi kung nandun kayo, you hear about Ronda Pilipinas, we encourage you, try your luck, go out, join the qualifiers. Who knows? You might be the next one. Pagkatapos nun, when nakabuo na yung mga teams, we will now get all yung mga human stories, saan sila nanggaling, bakit sila sumali, paano. Di ba? Speaking of human stories, ang natatandaan ko nga dun sa Tour of Luzon, Tour of Pilipinas, si Jesus Garcia Jr., di ba? Yung sa sikat na siklista sa Pangasinan. So yung mga ganun, sila Cornelio Padilla, di ba? So yung mga ganun na storya. Pero kasi Roel, kung mapapansin mo, yung mga cycling culture natin dito, malamang sila magkakakilala Sila yung kinukuha siguro ng mga sponsors minsan para sumali sa karera. Ang kagandahan ng qualifying round na to, dahil sa laki ng premyo natin, baka magulat sila, merong isang pangalan dyan na hindi talaga siya nagbibisikleta, suddenly mag-qualify sa ganitong team. So, open to sa lahat, hindi lang dun sa elite, dating mga siklista talaga. So, kung talagang may talent ka at inborn yung talent mo, ito yung panahon para ma-discover natin yung tinatawag na grassroots level pala. So, ngayong Mayo to, natin makikita kung sino-sino ang mga. Pero yun nga kahit na Jesus Garcia, nagsimula yan sa nagdi-deliver ng dyaryo. So, nung medyo nananalo siya, may pabili siya ng motor,
medyo humina na siya. So yung mga ganun, mga stories talaga yun ng mga from nowhere, nagkakaroon ng events na kamukha ng Ronda Pilipinas nga. At kumbaga, nadidiscover sila, nagiging heroes natin sila, nagiging sporting heroes. Sa pang maganda dito, yung premyo natin na roughly 7 million, papaghatian ng 90 na participants. So you're saying, hobby, pati yung mga hindi mga nananalo ng leg, mga hindi nananalo na hindi magsusot ng green or yellow jersey. Kahit paano, meron silang premyo na makakukuha dito. Basta pasok sila sa top 20, meron silang matatanggap. At Ruel, ang pinamagandang point dito, ang pera na yung magpupunta sa Pilipino. Ito siguro parang hindi ako mag-compare na ibang karera pero medyo hindi nangyari yun, di ba? Parang meron ito ang pera pupunta sa Pilipino. Parang meron akong na pumapadyak dati na yun nga, yung mga nanalo puro mga foreigner. So, itong sa atin, itong sa inyo, Ronda Pilipinas, at least dito sa start nyo, puro mga Pilipino yung mga kasali, puro locals ito. Lahat ng heroes na madidiscover dito, puro Pilipino. Yes. At saka, Ruel, we're working with the Phil Cycling, no? We have the under-23 national team that will be joining the race as like our guest, no? As practice for the SEA Games. So, tama-tama. Hindi lang kayo magpapa-contest, kundi tutulungan pa yung national team natin na maganda para sa SEA Games. Napakabilis ng oras, siguro napansin nyo. Nag-isang oras na tayo ng isang iglap lang, ganun lang, So, maraming salamat sa pagbisita nyo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magsalita muna isa. Siguro, unahin natin si Mo. Kung gusto mo, imbitahin mo naman, Mo, yung mga tagapakinig natin dito sa Ronda. Yes, mga kababayan, we'd like to invite you to the first Ronda Pilipinas, no? Of course, again, our qualifying, May 6, May 7, May 8 in Tarlac, and May 12 in Silay, May 15 in Malaybalay City, Bukidnon. Hopefully, you can join us para sa atin to sa kagandahan ng cycling. Brought to you by LBC, Rudy Project, among others. Thank you, Ruel. Okay, thank you, Mo. At si Josel, kaibigan ko, marami na kami pinagdaanan nito. Nag-international na kami sa Ironman. Nag-Xterra na tayo. Nag-PBA basketball tayo. Ngayon, kasama ka sa Ronda Pilipinas. Imbitahin mo naman ang mga tagapakinig natin dito. Naimbitan na ni Moon na sumali sila sa qualifying. Ako naman, iniimbitan ko ang lahat ng may Facebook. Pumunta po kayo sa fan page namin, facebook.com/Ronda Pilipinas, and press like. Pag umabot po tayo ng 1,000, meron po tayong mass ride. At hindi lang yon. Pag hindi umabot, wala. Hindi, syempre, aabot yan. Ngayon pa lang confident na ako eh. Naka-100 na ako ng 4 na araw lang. Dati naka 50,000 ka nga doon sa isang basketball club na alam ko eh, di ba? Pero syempre, marami rin tumutulong. Katulad dito, marami rin ang tumutulong sa amin. At hindi lang yon. If you like our page at pag pinress nyo yung like, magkakaroon din kami ng pakulo sa inyo in the upcoming months as soon as we achieve 1,000 para lang maging continuous yung activity ng ating community. Okay. Maraming salamat, Joseph. Salamat, Roel. Okay, Happy, bigyan ko ng chance na invite sila dito sa Ronda Pilipinas. Pero siguro next time, pag-usapan din natin yung UFL. Mukhang isang programa yun. Isang oras rin pag-usapan natin yan. Well, to all the sports fans out there, from LBC, we would like to bring you the biggest local race in the Philippines with Ronda Pilipinas. This is a 12-stage, 18-day race, and the prizes of roughly 7 million pesos to be put out is not going to be just given out. So this competition, we believe, will be fiercely fought in the community, no? And for other sports fans sa football naman, please visit footballalliance.com.ph or go to University of Makati sa Sundays. Naglalaro dyan. Dyan rin yung mga ASCAL players ninyo na nakilala ninyo sa iba-ibang teams. Okay, maraming salamat, Habi. Sa mga tagapakinig natin, yung ulit ko, no? Ang papremyo nila, 1 million sa isang unang-una sa top prize. All in all, 7 million ibibigay. So kung mga siklista po tayo, siguro sumali na tayo dito. Ipagmalaki natin ang ating probinsya. Yung mga Pangalatok dyan, mga Bicolano dyan, pakita nyo kung sino magaling talaga sa cycling. Okay, yun na po ang kabuuan ng ating programa ngayong gabi. Sa ngalan ng aking kaibigan si Chris Capulso, nasa Australia ngayon, kasama ang buong pamilya niya. Sa ngalan ng ating mga kasama dito sa technical staff sa studio, ito po ang inyong lingkod, Ruel Vidal. Magandang gabi sa inyong lahat.